Hi guys, today pag-uusapan ulit natin itong price action dito ni Pi. As of recording this video, nasa 53.10. In PHP yung price action niya, nagkaroon siya ng pagbagsak ng presyo for the past 24 hours from 55 down to like 52.60. No? So pag-uusapan natin itong si Pi as well as yung indicator na ginagamit natin dito that we earn dito. So we earn for bio. Binigyan natin to ng update as well as ideas sa ating pinaka-Telegram group, and ito nga si Pi as per using this indicator na kung saan we determine na pabagsak yung price action. Discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first, subscribe yung YouTube channel natin, turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, guys. No? So, ito nga yung pinaka-presyo ngayon ni Pi. Ito is open market. Anytime pwede po siyang ibenta ng gantong presyo. Please be careful, guys, sa mga presyo na nakikita nyo sa Facebook. It's a fake price yun, guys. No? Ito lang yung pinaka-presyo ngayon ni Pi within 24 hours. No? So, punta naman tayo dito, guys, sa kanyang price action. So, meron tayo ditong ginagamit na indicator. Discuss ko na lang din dito sa video natin today na kung saan we can observe dito ng kanyang price action if it's going down na ba ito and magkakaroon na ba siya ng pagbagsak ng presyo. No? So, dito guys, gumagamit tayo ng VWAP for scalping. Pag 15 minutes time frame, ginagamit natin yan. Pag 1 hour naman, yung ginagamit ko dito guys is itong Exponential Moving Average or EMA 50 guys. No? Sa pag-add nyan, punta ka lang dito sa indicators. Ito, sa katabi ng display, meron ditong indicators. Tutok mo lang siya dito. And then, once na maklik mo yan, pwede mo na dito i-search yung EMA, no? Ayan. And then, Moving Average Exponential ito. Select mo lang ito. Ayan. And makikita mo na siya dito, ma-add na, no? So, if ever na nandito na, tanggalin mo na natin to. If ever na na-add mo na itong EMA, select mo lang siya, double-click, and then palitan mo lang siya ng 50, no? And then, dito sa style, in-update ko lang din yung kanyang kulay na para maging red. Pwede mo rin siya dito guys na pakapalin sa may baba lang. Ayan. Para mas kumapal yung linya niya or yung guhit. Pero sa akin default lang. And then okay na. So dito guys sa EMA, isa sa mga observations natin dito guys is yung mga confirmations ng downtrend. No? So sa confirmations guys ng downtrend, meaning pag nasa baba na yung price action, itong mga red na candlesticks na ito, pag nasa baba na siya tapos nasa taas itong kulay pula, itong EMA sa 1 hour time frame, malaki yung probability na babagsak yung presyo to. Like for example this one, nagkaroon siya ng pagbagsak ng presyo. Ito. Again guys, itong video natin today is just for ideas lang, no, for reference, and doesn't qualify as an investment or financial advice. So you get some insights dito, especially sa mga nagtatanong ko ano yung gamit ko na indicator dito. It's a simple indicator lang yung gamit ko, as long as you have this discipline and experience as well as risk management guys, no? So yun, punta na tayo dito guys. As we observe, nasa taas yung EMA, itong kulay pula na in-add natin, tapos nasa baba yung price action. So meaning pabagsak yung presyo niya dito guys. So nakita natin dito na ganyan yung structure, nasa baba na yung price action at nasa taas na yung EMA. Malaki yung probability na babagsak yung price action guys, no? So as we observe dito. Sa pagtaas naman ng price action, kabaliktaran guys, no? So punta naman tayo sa example natin dito kay Bio. So itong si Bio guys, as you observe dito, ayan, nasa baba itong EMA, no? And then yung price action niya is nasa taas. Ayan. So malaki yung probability na tataas yung presyo pag ganito yung structure. Yung ginamit ko dito na time frame is 1 hour lang. Ito. Ayan. And as we observe, meron tayo dito pinaka-profits na 533.98 in USDT. This is more or less 30K. Ayan. Isa sa mga confirmations dito na effective din, no, is that like waiting for a good setup. If ever na momentum na yung price action, and then meron na tayo dito nakita na confirmation sa EMA, and then the price action masyado nang paakyat yung presyo or nagkaroon na siya dito ng crossover, nasa taas na yung price action and nasa baba na siya, and then pointing to the upside. That's why I contested itong si Bio, no? I just give some insights din dito kay Bio. Ayan, dito sa ating Telegram group. Yung official link naman nito guys, lalagay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan. Dito you can ask questions as well. Ayan. So Bio USDT ranging sa all-time low probability, sitting buying opportunity, and
I think andito pala yung price action as we observe. And sa 4 hours time frame, yung structure niya dito is on its accumulation guys, no? Itong zone na to. And then nagkaroon ng breakout. So, yan yung isa sa mga tinitingnan ko dito na malaki yung opportunity to have this potential uptrend move sa upside, no? So, itong gantong structure. Ayan, 1 hour time frame, nagkaroon siya ng crossover sa price action, tinake over ng price action yung momentum dito, no? So, if you observe dito guys, ito ay downtrend si Bayo, no? Ayan. So, nasa taas yung EMA, tapos nasa baba yung price action. Pero nung nagkaroon siya dito ng switch sa momentum, nasa baba na yung EMA, no? And then yung price action is nasa taas na. So, this scenario take over naman ng potential uptrend and bullish probability dito, no? So, yun yung isa sa mga ino-observe natin dito. Balik naman tayo dito kay Pi, no? So, ito, it's obviously downtrend since yung kanyang EMA ay nasa taas, no? And then yung price action niya ay nasa baba as we observe dito. Tapos, nauuntog lang yung kanyang price action dito sa EMA after na ma-retest nyo, no? Yun, you can just explore this one. You can add as well guys itong EMA na indicator dito and you can observe kung paano nagre-react yung price action gamit yung indicator na yan, no? So we have some RSI. If napanood nyo yung video natin for the past couple of days dito, we discuss as well itong RSI na oversold and overbought, no? Yun, hope you get some updates, insights dito sa video natin today. And meron din tayo ditong ideas kahit busy ka, is automated na siya. Lalay ko na lang dito guys sa screen. And see you sa video na yan guys, no? Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.